together to worship and adore the King of Kings and Lord of Lords. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Come ye, oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. Yea, Lord, we greet thee, born this happy morning. Jesus, to thee be all glory given. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. Let's sing to the Lord. Sing towards the Savior. Lift him up. Sing exaltation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God. Glory to God. Glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. We give you all the glory. Yes, all the glory. Oh, we give you all the glory. We give you all the glory. Christ, Jesus Christ, the Lord. You are Lord of all. Shepherds brought tidings of the
Magandang gabi po mga kapatid. Purihin ang Panginoon at tayo po ay nagpapatuloy sa ating pagsamba, simbang gabi na online. Kaya dakila ang Diyos, tinulungan niya tayo, binabayan niya tayo. At sa ating pagsamba ngayon, tayo po ay hilingin natin ang tulong ng Panginoon na pangunahan tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapakumbaba, dumadalangin kami sapagkat alam namin na maging maayos ang aming gawain ito kung kayo ay kasama namin at kayo ay manguna sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na masamba namin kayo sa Espiritu at sa katotohanan at kayo nawa ang mataas namin sa aming gawain ito at mapapurihan. Sa pangalan ni Jesus, pagpalain kami, gabayan, bigyan ng karunungan na makinig at maunawaan ang inyong salita. Ito po aming dalangin, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ito ang isa sa gabi na tayo ay magsisimbang gabi, pangatlong gabi ngayon. Ito ang panahon kung saan natin inaalala ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ang tema ng ating pag-aralan ay Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Tayo po sandali manalangin. Sa amin pong pag-aaral ng iyong banal na salita, Panginoon, ay hiling namin na samahan kami at puspusin ng iyong banal na Espiritu na magbibigay sa amin ng banal na kapangyarihang umunawa ng iyong mensahe sa gabing ito. Pagpalain kami at patuloy naming maintindihan ang sinasabi mo at ito ang aming matanggap may sa pamuhay, may bahagi sa aming kapwa upang maranasan din ang iyong presensya. Amen. Ang ating batayang talata ay mula sa Matthew 1 verses 18 to 23 at ganoon din sa Lucas 2, 1 to 7. At ganito ang sinasabi ng ating mga talata. Ito yung isinilang si Jesucristo. Sabi sa Matthew 1:18, ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdalang tao na si Maria sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose at kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahiyan, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-isipan nito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoong. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Maglilihi ng isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki
at tatawagin siyang Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, dito sa binasa ng pastor ay ang mga pangungusap na naglalahad ng kasaysayan kung paano ang ating Panginoong Hesus ay dumating dito sa mundo sa pamagitan ng kanyang mahiwagang pagsilang bilang isang Diyos na nagkatawang tao. Ito ay matagal nang nakatala sa banal na kasulatan sa lumang tipan sa pamamagitan ng mga propeta. Sabi sa Matthew 1:22-23, nangyari nga ang lahat ng mga ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ng Diyos. At ipinanganak nga si Jesus sa isang sabsaban at nalikha ang unang Pasko. Nakasama ng mga tao na nakasaksi sa unang Pasko. Sabi sa John 1 verse 1, 9, and 14. Sabi, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa verse 9, ito ang tunay na ilaw. Dumating ito sa sanlibutan upang magbigay ng liwanag sa lahat ng tao. Verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay sa Kanya bilang kaisang-isang anak ng Ama. Si Jesus ang tinutukoy dito ng salita. Nabuhay si Jesus bilang isang tunay na tao sa loob ng 33 taon. Sabi sa Lucas 3:23, magtatatlumput taong si Jesus nang siya'y magsimulang mangaral. Ginawa niya ang kanyang ministry sa loob ng 3 taon ayon sa mga Bible scholars sa pamamagitan ng Wikipedia. Nakasama at tinuruan ni Jesus ang mga naunang mga alagad at mga mananampalataya sa Diyos, lalo na ang kanyang mga piniling bayan, ang mga Israelita. Ginanap niya ang kanyang misyon dito sa lupa sa pamamagitan ng pagtubad na nakasaad sa Biblia. Sabi sa Lucas 4:18 and 19 ay ganito. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Nang malapit na niyang maisakatuparan ng kanyang misyon, ay isinakdal siya ng mga punong pare, ang mga pinunong bayan at ang mga tao. Ito po'y nakatala sa Lucas 23 verse 13. At nahatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng parusang pagpako sa cross. Sabi sa Lucas 23 verse 33, nang dumating sila sa bundok na tinatawag na bungo, pinako si Jesus sa krus na kahoy. Siya ay namatay at nabayubay sa krus. Kinuha ang bangkay ni Jesus na isang taong mabuti at matuwid at ito ay inilibing. Ito po'y nakasaad sa Lucas 23 verse 53. Sabi, ibinaba niya ang bangkay, binalot ng telang lino
at inilibing sa isang libingan na inuka sa bato na hindi pa napaglilibingan. Pagkaraan ng 3 araw ay muli siyang nabuhay. Sabi sa Lucas 24:7, ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus. At sa 3 araw ay muling mabubuhay. Pagkaraan po ng 40 days, ay nagpakita siya sa 11 alagad. Ito po ay matatagpuan natin sa Gawa, chapter 1, verse 34. Sabi, sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos, samantalang siya'y kasama pa nila. Pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem, sa halip hihintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Merong pangako si Jesus sa kanyang mga alagad. At sabi sa Lucas chapter 24 verse 29, tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakaloban ng kapangyarihang mula sa langit. Inakyat siya sa langit, ganito ang nasusulat sa Lucas 24, verse 51. Habang binabasbasan niya sila, umalis at dinala paakyat sa langit. Pagkatapos na iakyat si Jesus sa langit, ang mga alagad ay bumalik sa Jerusalem na punong-puno ng kagalakan. Habang sila ay nagkakatipon, ay pinuspos sila ng banal na Espiritu. At ito po yung panahon ng Pentecostes na matatagpuan natin sa Acts chapter 2 verse 1-4. Nagkatipon silang lahat sa isang lugar at nang sumapit ang araw ng Pentecostes, walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. Nagkaroon sila ng kapangyarihan sa pamagitan ng banal na Espiritong tinanggap nila. Sila ay nagpasa ilalim sa banal na Espiritu ng Diyos at may himalang magaganap. Sabi sa John 20:22, pagkatapos sila'y hiningan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Si Maria, na ina ni Jesus, ang isang halimbawa na nagpasa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa Lucas 1 verse 35 sabi, sasayo ang Espiritu Santo at magpapasa ilalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Kung kinakasihan tayo ng banal na Espiritu, nangangahulugan na kasama natin ang Diyos, Emmanuel. Ano ang dapat nating malaman kapag kasama natin ang Diyos? Una, kapag tayo'y sa ilalim sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, hinahayaan natin ang Diyos na gumawa ng himala sa ating buhay. Sorry. Sabi ng anghel kay Maria na siya'y maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki na pangangalanang Jesus, kahit na siya ay isang dalaga. Dahil sa pagsunod ni Maria sa
sa kalooban ng Diyos, magaganap ang himala. Ngunit ang pagsunod na iyon ay may kaakibat na maraming panganib. Maaring hindi siya paniwalaan ng kanyang kasintaang si Jose, at kung siya'y magdadalang tao at iiwan siya ni Jose, dalawa lamang ang maaari niyang kahinatnan. Siya'y patayin ng mga tao dahil sa pangangalo niya. Siya'y maging isang prostitute para lamang siya ay mabuhay. Sa kabila ng mga posibleng panganib na ito, sumunod si Maria sa kalooban ng Diyos. Hindi niya inalintana ang mga posibleng mangyayaring kanyang ikapapahamak. Ang nangibabaw na damdamin sa kanya ay ang sumunod. Ano man ang mangyari, iyon ang naghanda ng daan para sa paggawa ng himala ng Diyos. Dahil sa kahandaan ni Mariang sumunod, naganap ang isang himala. Handang gumawa ang Diyos ng himala sa ating buhay kung handa tayong sumunod sa kanyang kalooban at humarap sa mga posibleng consequences ng ating pagsunod. Sabi ng anghel sa Lucas 1:37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos, ngunit ang anumang bagay ay hindi gagawin ng Diyos nang wala tayong pahintulot. Pangalawa, may pangailangang lumayo tayo sa karamihan upang makasarilinan ang Diyos. Sa pamagitan ng pamamahinga sa Panginoon, para tayong battery na muling na-recharge pagkarang tayo ay malubat. Kung hindi tayo mamamahinga sa Panginoon, manghihina tayo at mababurn out. Ngunit kung tayo'y regular na nakikipagniig sa Diyos, kasama natin siya, ay matutulad tayo sa punong kahoy na nagliliyab, ngunit hindi ito natutupok. Pangatlo, may pangangailangang makatagpo ang Diyos sa pamagitan ng time team na panalangin. Ang panalangin ang magkakalob sa atin ng right frame of mind, political will at physical na lakas upang may pagtagumpay ang isang gawain para sa kapurihan ng Diyos. Ang pinagmumulan ng magtatagal na kapangyarihan, itong pakikipagniig natin sa Diyos. Sabi, power of prayer, kapangyarihan ng panalangin. Pangapat, may pangangailangang makalaya tayo sa takot at pagkamakasarili. Ang takot at pagkamakasarili ay ang hahadlang na maranasan natin ang katangi-tanging pakikipagniig sa Diyos. Hindi natin dapat sarilinin na lamang ang glorya ng encounter natin sa Panginoon, kundi kailangan ibahagi natin ito sa iba. Sa loob ng iglesia ay nararanasan natin ang kagalakan, kagalakan, kapayapaan at kapanatagan dahil sa ating mga kapatiran. Gayunman ang nangangailangan ng ating paglilingkod ay ang mga taong nasa labas ng ating simbahan. Kaya't dapat tayong lumabas at maglingkod upang maranasan nila ang presensya at makasama nila ang Diyos. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, matapos ang aming espesyal na karanasan mula sa iyo, kailangang lumabas kami
hanapin ang iba upang maranasan din nila ang iyong banal na presensya. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight, glory stream from heaven afar, heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Nasa panahon po tayo ng pangwakas na panalangin, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa pangako ninyong kami hindi ninyo iiwan ni pababayaan man. Ito ang aming pinanghahawakan na ikaw ay lagi kang kasama namin. Salamat sa iyong Espiritu na kumakasi sa amin at patuloy naming nararanasan ang pagkilos mo sa aming buhay. Nararamdaman namin na kayo ang lagi naming kasama at kalakasan ang dulot nito. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.